Bago pa makagalaw ang sinuman, biglang nagbago ng direksyon ang espada na umaaligid doon, na itinuro ang dulo ng espada patungo sa kinaroroonan ni Seyaong, pagkatapos ay lumipad ito sa isang mahabang daanan ng pasilidad. Nabasag ang mga metal na layer na naghihiwalay kay Seyaong maging ang mga bloke ng semento na nakabalot sa kanya ay paulit-ulit nitong nilalaslas na dahilan para magkawasak-wasak. Nakatayo ang matanda sa tabi ng kanyang sasakyan at sinigawan ang presidente na mabilis na umalis sa lugar na ito, mabilis na tumatakbo palabas ng pasilidad ang kanilang sasakyan, nang sumabog ang buong laboratorio na may marahas na tunog. Lumingon sila para tingnan. Habang ang Pangulo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dahil nabigo silang patayin si Tak Seyao. Ang matanda ay sinabihan ang Pangulo na kontrolin ang kanyang kabaliwan. Dahil sa malakas na pagsabog, mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga mananaliksik para sa kanilang mga buhay dahil sa wala silang masakyan ay malabo na silang makaligtas. Gumuho ang mga kisami ng laboratorio at nadaganan ang mga tao na dahilan ng kanilang pagkamatay. Umuungal ang matanda sa radyo para tawagan ang pinuno ng squad, isang nanginginig na boses ang umalingawngaw sa kabilang panig at agad na narinig ang dagundong ng matanda. Nabigo ang plano. Nabigo ang plano. Nakataka si Tak Seyao. Habang kanya itong inuulat tumutolo ang pawis sa kanyang mukha. Sa kabilang dulo ng linya, agad naman na sumagot ang commander ng "Naiintindihan ko at natapos na namin ang paghahanda." Sa labas makikita ang 3 tangke at maraming mga sundalo ang naghihintay sa labas ng pintuan ng pasilidad. Pagbukas ng pinto may isang sasakyan na mabilis na humaharorot palabas. Dahil maraming sasakyan sa harap, sa gilid sila dumaan para mabilis silang makalayo sa base. Dahil sa takot biglang nataranta ang driver, hindi niya alam kung saan sila pupunta, kaya tinanong niya si Mr. Park kung saan sila pupunta, dahilan upang umungol si Mr. Park agad niya naman itong sinigawan at sinabing pumunta sa helicopter. Dahil sa malakas na pagsabog, biglang napalingon silang tatlo. Biglang may isang napakabilis na isang bagay na halos maputol ang mga puno na madaanan. Nang kanila itong makita agad nilang napagtanto kung ano ito. Sa sobrang bilis nito, halos di na makita ang espada ni Seyaong, tanging mga puno na lang na nagkakaputol-putol ang nakikita. Kaya hiniling nila sa sundalo na mas pabilisin pa ang takbo para makatakas. Ngunit ang espada na inilunsad ni Seyaong ay tila may premonisyon. Alam nito kung paano hanapin ang pinakamadaling landas na tatahakin, sinaksak ng pahilis at pagkatapos ay tumungo ang espada sa sundalo na nagmamaneho ng sasakyan. Bumangga sa bintana ng kotse at diretsong bumagsak sa loob na ikinamatay ng driver. Sa sobrang lakas ng pagkabangga, ang buong sasakyan ay itinulak ng espada sa kanan at papunta sa isang kalapit na puno at tuluyang huminto. Doon ay lumitaw si Seyaong na may ilang mga patch ng balat na natatakpan ng semento. Ang kanyang espada ay umiikot sa ere ng ilang beses. Pagkatapos ay bumalik sa tabi mismo ng may-ari, lumulutang lang na parang may magnetic field na hawak. Hindi man lang ito tinitingnan ni Seyaong. Nakatitig lang ang mga mata niya sa mga lalaking nahuhulog mula sa sasakyan. Una, ay ang Pangulo na galit na ginawa niya ito, at hindi pa rin makataka sa bastos na batang ito. Gayunpaman, agad na nabawasan ang galit ni Sung Chul nang makita niya ang espada na lumulutang sa tabi ni Seyaong nang hindi man lang niya ito hawak, habang ang may-ari ay naglalabas ng ilang buga ng usok na handang sumabog. Biglang natakot ang Pangulo. Habang magkaharap ang Pangulo at si Seyaong, ang matanda ay napapailang sa sakit. Nang magkamalay siya, nakita niyang lumitaw si Seyaong sa tabi ng Pangulo. Walang pakialam si Sung Chul, iniyuko niya ang kanyang ulo at sinumpa ang bastard. Pagkatapos ay tumingala at siya ay sumigaw na ibalik ang kanyang anak. Si Seyaong ay patuloy na nakatitig sa kanya at pagkatapos ay nagtanong pabalik, pagkatapos, "Paano ang aking mga magulang?" Nang sabihin niya yon, umaaligid na ang espada sa itaas ng ulo ng matandang Pangulo. Sa pagpitik ng kanyang kamay, ang dulo ng espada ay kumulog pababa sa tuktok ng kanyang ulo. Sinaksak ng espada ang itaas na likod ng Pangulo, dahilan upang mailuwa ni Sung Chul ang isang bukos ng dugo. Tinitigan siya ni Seyaong, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, siya ay bumagsak ng hindi nahulog dahil ang espada ay nakadikit pa rin sa kanyang katawan. Sa kabilang dulo ng kotse ay isang figura na nakasweet na kalalabas lang doon, na may hawak na pistola. Sa sobrang galit pinagbabaril si Seyaong at nagpatuloy sa pagpapaputok. Ngunit hinayaan lang bala na tumama sa kanyang katawan at nagkakalat lang na parang basura. Itinaas muli ang kanyang kamay ng napakasimple, ang espadang may bahid ng dugo ni Sung Chul na tumusok sa kanyang katawan.
Kasunod ng pagwagayway ni Seoung ng kanyang kamay, lumipad ito patungo kay Mr. Park at pinutol ang kanyang ulo sa isang sandali. Ang talim ng espada ay nabahiran na ngayon ng dugo ng dalawang tao na nag-iwan ng dalawang katawan na nakahandusay sa lupa. Tumingin si Seoung na may seryosong ekspresyon sa Pangulo at pagkatapos tumingin siya sa gilid kung nasaan ang sasakyan. At agad niyang napagtanto na nakatakas ang matanda. Ang tanong, paano kaya nakatakas ang matanda? Ayos lang, hindi na mahalaga yun. Ngayon ay tumitingin siya sa nahulog na katawan ng Pangulo, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ngayon oras muna. Lumipat tayo sa Blue House, nagtatalo na ang mga tao sa loob. Walang paraan na mawawala ang Pangulo sa oras na ito, habang ang lahat ay nasasabik ngayon, siya ay nawala. Habang nagtatalo ang lahat ay biglang narinig na bumukas ang pinto, pumasok ang sekretarya ng Pangulo para mag-ulat. Ang Pangulo ay kumpirmadong namatay habang nasa tungkulin. Wala ni isa sa kanila ang naawa sa kanya, ngunit nakaramdam lamang ng pagkabigo dahil ilang araw pa lang sila sa opisina. Lahat ng tao sa meeting room ay pabalik-balik na nagtatanong, ngunit walang solusyon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto, lumitaw ang isang matandang figura na naglalakad sa likod ng sekretarya na nakatayo na nakadapa ang mukha sa isang sulok. Nagsalita siya sa malakas na boses, bakit ka nataranta? Hindi ba dahil nandito ako? Lahat ng tao sa Blue House ay sumulyap sa pinanggalingan ng boses na yon, biglang nawala ng pag-aalala. Tama, nandyan pa rin ang dating pinuno ng naghaharing partido dito. Ang isang miyembro ng konseho ay napili bilang pangulo ng 8 beses. Ang taong tunay na may hawak ng kapangyarihan ng bansang ito ay si Jang Yong-hyo, ang ama ni Jang Sung-chul. Matanda na siya ngunit tuloy-tuloy na lumakad sa sekretarya, na sinasabi sa kanya na magdaos ng press conference mamaya. Ngayon, ayon sa batas, ang punong ministro ang mamamahala sa bansa, di ba? Ang punong ministro ay tinawag sa pangalan, ngunit patuloy na huminto, ibig sabihin ay siya ang dapat na namumuno. Nakatayo sa harap ng lahat ng mga politiko ng Blue House, sinabi ni Jang Yong-ho na nangyari ang lahat ng ito dahil hindi nakinig ang aking anak na si Sung-chul sa mga utos na ibinigay ko sa kanya, kaya hindi mo dapat gawin ang mga bagay na ito. Stupid thing, sundin mo lang ang utos ko at magiging maayos ang lahat. Walang kahit isang bakas ng awa sa mga mata na yon na nagparamdam sa lahat ng tao sa Blue House na lubos na ligtas. Agad silang tumayo at sabay-sabay na sumigaw, "Yes, sir." Sa labas ng lihim na base, lumitaw ang isang maliit na figura na nakasuot ng itim na kulay pilak na buhok na bumubulong sa isang banyagang accent. Nakita niya ang buong eksena sa pamamagitan ng kanyang binocular, kung saan inatake ni Seoung ang mga politiko. Napagtanto na ang sitwasyon ay tila mas intense kaysa sa nakita ko sa mga video. Mula sa kabilang panig, sinabi ng kanyang kausap sa telepono na ang lahat ng tropa gumagalaw sa iyong direksyon ngayon, mga 3 minuto nandyan na kami, ibinaba ang kanyang binokular. Sumagot si Yulia, hindi na kailangan, bumalik na kayo, kung hindi lahat tayo ay mamamatay. Sinabi ng kabilang dulo, ano, alam natin kung gaano siya kalakas, ngunit meron tayong plano, kaya bakit tayo atras? Sinabi ni Yulia na hindi iyon ang problema. Kaya niyang kontrolin ang espada kahit di niya gamitin ang kanyang mga kamay. Siya si Yulia, isang spy mula sa Russian. Tinatanong niya sa kanyang isipan kung isa pa bang tao si Tak Seoung. Hindi nagtagal ay napuno na ang mga bundok at kagubatan ng maingay na tunog ng mga truck at mga tangke. Halos mapalibutan na si Seoung ng buong squad. Maya-maya ay may dumating pa na isang helicopter. Ngunit si Seoung ay tila walang pakialam kaya tinitigan niya lang ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumingin sa ibaba at muling nagsalita, sinabi ko na sayo, di ba, papatayin ko lahat ng buong pamilya mo. Alam ko ang totoo. Alam ko rin na ang iyong ama, na si Jang Yong-hyo, na nagtatago sa likod ng eksena sinusubukang pagtakpan ang lahat. Alam niyang patay na si Seung-chul at hindi na makasagot, ngunit wala siyang pakialam, ibinaba ang kanyang katawan. At tumalon si Seoung sa helicopter, itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang hawakan ng helicopter. Habang lumulutang ang espada sa tabi niya. Nang makahawak siya helicopter ay umindayog ang kanyang sarili kaya tumagilid ang helicopter dahil sa sobrang lakas nito. Tumalon at itinulak ang sarili sa parehong antas ng piloto, hindi niya alam kung ano ang gagawin, inutusan ng commander na pansamantalang huminto sa pagpapaputok upang makita kung ano ang sitwasyon. Sa sandaling makita ng co-pilot si Tak Seoung, agad siyang nagparashot palabas ng lugar na yon, iniwan ang pangunahing piloto at si Seoung na nagpanggap na magkakilala sila sa simula.
Hello, pwede ko bang itanong kung saan mo gustong dalhin kita, sir? Sinulyapan niya ang taong iyon at sinabing, pumunta sa Blue House. Pinagpawisan ang piloto pagkatapos marinig ang sinabi ni Seyaong. Gusto na pumunta agad ni Seyaong kaya inutusan niya agad ang piloto. Alam na mayroon lamang siyang 2 segundo upang mag-isip, sa wakas ay nakontrol ng piloto ang eroplano palabas ng kabubatan, dinala si Seyaong patungo sa kabisera. At agad na ipaalam sa pinuno ng squad na ang eroplano ay dumiretso sa Seoul. Kaya biglang nagulat ang kapitan. Kaya't ang buong pulutong ay nagkakagulo, sumisigaw sa pangkat ng komunikasyon upang mabilis na ipadala ang balita sa Capital Defense Command ng kabisera. Hindi sabihin sa buong Air Defense Brigade. Ang lahat ng posibleng depensa ay inilunsad bago dinala ng eroplano si Seyaong sa teritoryo ng Seoul. Nakasabit pa rin siya sa gilid ng eroplano, inutusan siyang pumunta sa timog kasunod ng Han River. Sa pagtingin sa espada na lumulutang sa kanyang likuran, kaya naglakas loob siyang tumango at sa wakas ay sinabi kay Seyaong na mas mabuting magpatuloy tayo sa ganitong paraan. Dahil ang paligid ng kabisera ay binabantayan ng Air Force Brigade. Kung kahit isang langaw ay pumasok sa airspace sa loob ng ilang segundo ay malalaman nila kaagad. At ang helicopter na ito ay naiulat na kaya tiyak na magpapaputok sila ng walang babala. Habang si Seyaong ay nakatitig at nakikinig lamang sa kanyang mga sinasabi. Kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang piloto. Ang pagpunta sa direksyon na yon ay katumbas ng pagpapakamatay. Pagmamakaawa niya sa mahinahong boses. Nabalitaan ko na hindi ka naapektuhan ng mga bomba o bala, ngunit kung mahulog ka mula sa itaas ay napakamapanganib. Nang makitang hindi nagsalita si Seyaong, lalo pang nataranta ang piloto. Nagsasabi ako ng totoo. Maaaring mukhang ligtas ang lugar ng Han River, ngunit hindi, alam na nila kung saan tayo pupunta. Kahit lumipad tayo ng mahigit 3 kilometro, tiyak na madedetect ka ng radar. Tumingin siya kay Seyaong na nagsusumamo na sana mauunawaan niya, tumingin din siya pabalik sa piloto na parang naintindihan niya, pagkatapos ay nagpa siya na pumunta sa Han River na ikinagalit niya ng husto, kaya napapamura na lang siya sa inis, kahit ang pagsasabi niyan ay wala ng saysay. Habang siya ay umiiyak, sinasambit niya sa isipan niya. At least may superpowers siya ako wala. Ang Capital Defense Command ng kabisera ay nakatanggap ng balita na si Tak Seyaong ay pupunta sa Seoul sakay ng helicopter at agad na kumilos. Kakatawid pa lang sa Han River, ang helicopter ay umikot upang maiwasan ang ilang napakasakit na bala mula sa ibaba habang patuloy itong pinaputukan ng Air Defense Unit. Patuloy lang silang pinagmamasdan ni Seyaong habang siya ay nakatayo sa gilid ng helicopter. Tumingin si Seyaong sa lugar na kung saan nakaposisyon ang hindi mabilang na mga machine gun ang na-install, hindi epektibo ang pagpapaputok ng mga bala, gumagamit din sila ng mga airstrike. Habang ang piloto ay sumigaw ng malakas, "Damn, save me," ngunit hindi man lang kumurap si Seyaong. Bahagyan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang espada ay nagsimulang umikot sa helicopter upang harangan ang mga bala. Mula sa baba, sa harap mismo ng mga mata ng isang grupo ng mga lalaki na may mga dekada ng karanasan sa pagtatanggol sa militar, napapanganga na lang ang isang sundalo dahil sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang piloto ay sumulyap sa kaliwa at nakita ang isang piraso ng tela na lumilipad sa kanyang mukha. Sumulyap siya sa kanan at nakita niya ang parehong bagay. Ngayon napagtanto niya na ang espada ay lumilipad sa napakabilis na bumubuo na parang isang bola upang protektahan ang helicopter kasama si Seyaong sa loob. Sumusumpa siya na hindi pa siya nakakakita ng isang pelikula sa Hollywood na may mas magandang eksena kaysa dito. Sa sandaling ito, saglit, natigilan siya hanggang sa inilagay ni Seyaong ang kanyang kamay sa salamin ng helicopter at hinawi ito sa kaliwa, sinabihan siyang mabilis na pumunta sa direksyon na kanyang itinuro. Walang pag-alinlangan, agad siyang nagpalit ng direksyon sa direksyon na itinuro. Kaya naman nabaliw ang Air Defense Command ng kapital. Nag-isang helicopter lang yan pabagsakin nyo na dali. Nagsisilabasan na ang mga ugat sa kanyang mukha, naiinis na ang pinuno dahil di man nila kayang pabagsakin ang nag-isang helicopter. Sumigaw ang babaeng sundalo, sinasabi niya na malapit nang makarating ang helicopter ni Seyaong sa Blue House. Noong gabing iyon, nagliwanag ang langit ng Seoul ng mga bala mula sa lahat ng dako. Saan man lumipad ang helicopter, nagpatuloy sila sa pagpapaputok ng mga bala. Dahilan upang magsimulang mabaliw si Seyaong.
Siya ay umungal, at agad na pinahinto ang helicopter. Umalis kayo sa daraanan ko. Pagkatapos ay inutusan ang espada na salakayin ang mga lugar kung saan inilalagay ang mga machine gun. Ang bawat lugar na nadaanan nito ay nag-iwan ng dumadagundong na tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang espada sa may-ari nito, na ngayon ay galit na galit. Pagkatapos ng mga nangyari, makikita ang isang sundalo na pilit na bumangon, dahil nakatuon lamang siya sa pagharap sa mga machine gun, pinarusahan lamang ang mga tao sa paligid niya. Nakakahawa ngunit hindi nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, sino ang hindi manginginig pagkatapos makaligtas sa kamatayan? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.